Magandang araw po, mga mahal naming mga magulang. Narito po ang isang video presentation na kung saan ay maaaring makatulong sa inyo upang maturuan ang inyong anak upang masagutan ng tama at wasto ang answer sheet o bubble sheet na kanyang gagamitin sa pagkuha ng ELNA. Makikita po sa bahaging ito ang answer sheet o bubble sheet na gagamitin ng inyong anak sa pagkuha ng pagsusulit. Narito po ang mga dapat tandaan ng inyong anak oras na sumasagot na sila ng kanilang answer sheet o bubble sheet. Ang kanila pong gagamiting lapis ay may bilang 1 or 2 pencil. Narito po ang halimbawa ng lapis at paano natin malalaman ang bilang ng lapis. Ito po ay may number 2 or number 1 na nakadikit o nakalagay sa lapis. Pinagbabawal po ang paggamit ng mga may tintang panulat tulad ng ballpen. Tiyakin po natin o naturuan po natin ang ating anak ng wastong pagbilog o pagdiin sa bubble sheet o answer sheet. Tiyakin lang po natin na hindi ito mabubutas ngunit madiin ang pagkakabilog nito. Turuan po natin ang ating anak na kung magbubura ng kanyang sagot, tiyaking hindi mabubutas o hindi mapupunit ang papel. Iiwasan din po na madumihan o mamantsahan ang papel na gagamitin sa pagsusulit. Narito po ang halimbawa ng pagbilog sa bubble sheet o answer sheet. At narito naman po ang mga dapat iwasan o hindi wastong pagbilog ng bubble sheet o answer sheet. Makikita po sa bahagi ng bubble sheet kung saan may malaking bahagi ang pangalan. Magsisimula po sa apelido o last name, sinusundan ng first name o pangalan ng bata at ang kanyang middle initial o gitnang letra. Bawat kahon po ay isusulat ang letra ng pangalan ng bata. Halimbawa po, ang pangalan o apelido ng bata ay De La Cruz. Bawat letra ay nakasulat sa bawat kahon. At kung ang pangalan po ay may espasyo o may hiwalay na pangalan, kailangan pong magbigay ng isang espasyong kahon para dito. At ang kanyang pangalan ay Juanito. O dalawa po ang kanyang pangalan, kailangan pong magbigay ng espasyo. At ang kanyang gitnang pangalan o gitnang letra. Pag naisulat na po ng mag-aaral, bibilugan po niya ang katapat na letra ng bawat kahon. Kapag ang letra ay D, pupunta siya sa letrang D, letrang E, letrang L, at letrang A. May espasyo po kaya hindi niya bibilugan. Susundan ng letrang C, letrang R, U, at Z. Ganon din po sa pangalan. J, U, A, N, I, T, O. At sa gitnang pangalan o gitnang letra, letrang T. Kung ang inyo pong anak ay walang gitnang pangalan, meron po kayong makikita sa baba na gitling. Yun po ang kanyang bibilugan o iitiman. Dito naman po makikita kung saan tayo nabibilang na rehiyon. Dahil tayo ay nasa Marikina at kabilang tayo sa NCR, kaya ang letrang bibilugan ng inyong anak ay ang letrang M o katapat ng NCR. Sa division naman po, ang ating division ay may bilang na 13 o 1-3. Yan po ay standard o gagamitin nila. Hindi na po ito mababago. Kaya 1-3 ang kanilang isusulat pagdating sa division. At iitiman ang mga bilang o numbers na katapat nito tulad ng 1 at 3. Sa pagkuha po ng pagsusulit, mahalagang nakasuot ang ating mga anak ng kanilang ID. Dahil sa ID, makikita ang kanilang LRN o Learner Reference Number. Dito po yan makikita sa baba ng larawan. Kaya kung ano po ang nakasulat dyan, yan po ang isusulat nila sa kanilang LRN. Halimbawa po, ang LRN ng bata ay 13668100000. At iitiman po nila ang mga katapat na number ng bawat kahon.
tulad ng 1, 3, 6, 6, 8, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yan po ang kanilang gagawin pagdating sa LRN. Kaya mahalaga po ang ID ng inyong anak. Kung wala po o nawawala ang ID, makipag-ugnayan po kayo sa gurong tagapayo ng inyong anak upang mabigyan siya ng ID na gagamitin sa pagsusulit. Mahalaga pong alam ng inyong anak kung kailan siya ipinanganak o ang kanyang birthday dahil kanya po itong gagamitin sa pag-fill up sa bahaging ito. Kung ang birthday ng inyong anak ay January, iitimin niya ang katapat na bilog ng January, isusulat ang araw kung kailan siya ipinanganak at taon o dulong taon kung kailan siya ipinanganak. Halimbawa po, siya ay pinanganak ng January 3, 2015. Pag single number po o isa ang kanyang number or 1 hanggang 9, kailangan pong may maunang 0 na number. Tsaka po niya iitiman ang mga katapat na number ng bawat bilang o bawat kahon. Mahalaga ring alam ng inyong anak kung siya ay ilang taon na dahil kanya itong isusulat dito. Kung ang inyong anak ay may taong gulang na 9, kanya itong sisimulan sa 0, susunod ang kanyang bilang, kasabay ng pag-itim sa katapat na number. Tinatanong naman sa bahaging ito kung ilan ang kanyang mga kamag-aral sa kanyang klase. Mahalagang malaman ng mag-aaral kung ilan sila sa kanilang klase. Kaya tanungin po sa gurong tagapayo kung ilan ang bilang ng kanilang mga kamag-aral. Sa bahaging ito, sila ay may bilang na 40, kaya isusulat ng bata ay 40 at bibilugan niya ang bilang na 4 at 0. Mahalagang alam ng inyong anak kung ano ang kanyang marka sa katapusan ng third quarter dahil gagamitin niya ito sa pagsusulit. Kung ang kanyang nakuhang marka sa English, Filipino, MTB at Math ay mga ganito niya susulat ang mga bilang. 88 sa English, 91 sa Filipino, 92 sa MTB, 89 sa Math. At saka niya iitiman ang mga katapat na number o bilang sa bawat kahon ng bawat asignatura. Sa bahaging ito, kung lalaki ang inyong anak, iitiman niya ang salitang male at kung babae naman, iitiman niya ang salitang female. Dito, tinatanong kung kabilang ba ang inyong anak sa IP o Indigenous People. Ang sagot lang po dito ay no. Wala po tayong mag-aaral sa ikatlong baitang na IP. Ang school ID po ng ating paaralan ay 136681. Wala na pong mababago. Ito na po ang sagot sa bahaging ito. Kaya iitiman po niya ang mga bilang na katapat ng ating school number na 136681. Sa type of school, ang type of school po natin ay non-central elementary school. Yan lamang pong salita ang hahanapin ng inyong anak. Non-central elementary school. Dito po ay tinatanong kung kayo ay kabilang sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program. Kung kayo po ay yes o kabilang ang inyong pamilya, turuan niyo po ang inyong anak na i-shade ang yes. At kung no po, i-shade po ang no. Kung hindi po kayo kabilang sa 4Ps. Ang isusulat po natin sa name of school and address of school ay ito. Fortune Elementary School. Ang address po na gagamitin ay Santan 5, Barangay Fortune, Marikina City. Yan lamang po ang isusulat. Sa bahagi pong ito, kung mababasa ninyo, do you belong to any of the following classes program? Shade if yes. Keep it blank po dahil wala po tayong kinabibilangan sa mga nabanggit
na programa o klase. Sa ipinamahagi po naming sample ng bubble sheet, naulit lamang po ang nasa unahan kaya disregard na lamang po ang bahaging ito o wala na kayong gagawin dito. Sa bahagi po ito, hahanapin ninyo ang salitang Tagalog dahil yun po ang wikang ginagamit sa NCR, sa Marikina. Kaya Tagalog po ang ating mother tongue. Kaya isi-shade nyo po ang salitang Tagalog. Dito po ay ang Examinees Descriptive Questionnaire o EDQ, mga personal na tanong hinggil sa kalagayan ng inyong anak sa loob ng klase. Kaya po mahalagang maturuan nating masagot ng mga mag-aaral ang mga ito. Asahan po ninyong ilalabas namin ang mga gabay na tanong na may kaugnayan dito para makatulong sa pagsagot sa inyong mga anak. Sa English po na bubble sheet, dito po sasagot ang inyong anak ng mga katanungan na may kinalaman sa English. Isi-shade po niya ang kanyang sagot batay sa mga naging tanong sa kanyang questionnaire. Gayon din po sa Filipino, mother tongue, at Filipino numeracy. Diyan po nila ilalagay o bibilugan ang kanilang mga sagot. Dito po, isusulat ng inyong anak ang pangalan ng school, Fortune Elementary School, at ang address o Santan 5, Barangay Fortune, Marikina City. At sa dulong bahagi po, nakalagay po dyan, I hereby recognize the authority of the Secretary of Education to evaluate my answer sheet in accordance with the implementing rules, regulation, and public policy. Turuan po natin ang ating anak na pumirma o isulat ang kanilang pangalan sa bahaging ito, kahit anong klase pong sulat o pirma ng inyong anak. Naway ang video presentation na ito ay makatulong na maipaabot namin sa inyong mga anak kung paano nila masasagutan ng wasto at tama ang mga dapat isagawa sa kanilang answer sheet o bubble sheet na kanilang sasagutan sa araw ng pagsusulit. Kaya inaasahan po namin sa inyong mga magulang na maturuan, matutukan at magabayan ang inyong anak sa pagsagot dito. Ang aming pong pasasalamat sa inyong tulong at kooperasyon. Muli, isang magandang araw po sa ating lahat.